Matapos ang dekada ng pagkaalintana o alintala sa Magna Carta para sa mga barangay, naisama na nga po ito ngayon sa LEDAC Priority Bills. Bagay na labis na pinagpapasalamat ng Liga ng mga Barangay. Ang detalye ihatid sa atin ni Faith Santiago live. Faith? Princess, suportado ni House Speaker Faustino Bogie D. III ang mga panukalang layong paigtingin at palakasin ang mga barangay bilang unit ng pamahalaan na nagsisilbing frontliners. Kanina yan sa nangyaring House Committee on Local Government meeting. This bill is about giving our barangay leaders the dignity and recognition they deserve. Hindi lang sila na tagapagpatupad ng polisiya ng mga barangay. Sila ay ating katuwang sa paghahanap ng solusyon sa suliranin ng sambayanan. Kapag pinalakas natin ang barangay, mas mararamdaman ng taong bayan ang ating gobyerno. Yan ang naging mensahe ni House Speaker Faustino Bogie D. III sa nangyaring pagdinig ng komite sa Kamara kanina. Aniya, bagamat nauuna sa serbisyo ang barangay, nahuhuli naman sila sa benepisyo. Kaugnay niyan, layo ng isinusulong na Magna Carta for Barangays na bigyan ng nararapat na compensation at benepisyo ang lahat ng barangay official, personnel at volunteer. Titiyakin din ng panukala ang pagkakaroon ng basic services at pasilidad sa barangay, kabilang na ang barangay halls, health centers at iba pang infrastruktura. Mas paiigtingin din ito ang gampanin at papel ng barangay bilang isang institusyon. Kanina nga pinag-isa ang halos 70 House Bills na ginamit bilang batayan para sa Substitute House Bill 3533. Upon the approval of the members, the subcommittee chair proposes to adopt House Bill number 3533 as a basis of the substitute bill. This measure provides a comprehensive framework for the proposed Magna Carta for barangays and serve as a sound reference for consolidating relevant provisions from the other pending bills in coherent and streamlined matters. The remaining measures shall be treated as complementary measures, and their substantive provisions will be carefully examined for possible integration into the substitute bill. Tinalakay din ng House Bill 2803 na nagbibigay probisyon sa mga barangay tanod at iba pang kaparehas na panukala na nagsusulong ng mas pinaigting na access sa digital governance, connectivity, disaster risk reduction at climate resilience. Kasama rin ang mandatory na training programs sa lahat ng barangay official at personnel. Samantala, suportado rin ni Committee Vice Chairperson at Bataan 1st District Representative Tony Roman ang panukala na karagdagang benepisyo para sa mga barangay na ilang dekada nang nakabinbin at halos kasing tanda na aniya ng 1987 Constitution. Ako naniniwala po sa bottom-up governance. At pag sinasabi bottom-up, nagsisimula po yun sa grassroots, nagsisimula sa barangay na siya po ang sumasalamin sa pamalaan. At aminin natin, laganap pa rin ho yung kahirapan. At pag may kahirapan ho, ang unang sumasaklolo talaga ay mga nasa barangay. So yun ang dahilan kung bakit huliman ay inihahabol din aking panukalang batas at I'm looking forward po sa isang magandang at masigasig na usapan. Princess, ilan pa sa mga tinalakay sa pagpupulong ay ang mga proposals hinggil sa pagkakaroon ng access sa GSIS benefits, insurances, death and burial benefits, gayon din ang fixed salary. Kabilang din sa mga pinag-usapan ay ang kailangang bayaran ng DBM sa remittances sa GSIS at ang usapin kung kailangan bang gawing regular government employee ang mga barangay officials. At yan lang muna mula rito sa Kamara. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Faith Santiago, Congress News.